Si good evening, Pastora Joanne. Okay. Sige, ikararag mo, Brother Whale. Nasa gitna ko. Nakakong pula. Gano'n ko ito. Yung pula ako nung pula ka. Iliw na ka eh. Congrats! Wey. Sige. Okay, kararating ka raw. Oh yes, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na kami muli ay nagkakasama, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, na aming nararamdaman, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, na aming pag-uusapan ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoon, bawat isa, Panginoon, at bigyan mo, Panginoon, ng kaliwanagan ang lahat na makikinig sa iyong salita, Panginoon, at kalinawan sa magtuturo na iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, aming pastor, Panginoon, siyang gagamitin mo sa gabing ito, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita sa mga oras na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ay maririnig, Panginoon, ay magrima sa aming mga puso at may sa pamuhay sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang kumilos, banal ng Espiritu. Ikaw ang pumagitna at magbigay ng kaliwanagan sa lahat ng ay maririnig at ikaw ang siyang bahala sa amin. Yes, O Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Brother Will. So, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral dito sa New Testament Survey. And nandito na tayo ngayon sa Book of Philippians. So, ayan, tinatawag ang Book of Philippians na the Book of Joy and Rejoicing. Bakit kaya tinatawag na aklat ng kagalakan at kasayahan? Yun yung kwan. Kung titingnan natin itong book na ito, maraming kailangan nating i-analyze. We praise God for Book of Acts kasi Book of Acts ang nagbibigay ng context sa lahat ng epistles ni Paul. So makikita natin na na-sum up yung overview ng kanyang mga journey sa Acts, and then may tatapat natin doon yung kung kailan niya sinulat ito. Pag nabasa natin ang Philippians, Philippi, mababasa natin sa Book of Acts kung anong nangyayari doon. So, ayan, tingnan natin dito na kagaya natin, pag nasa ministry tayo, lagi nating expression yung will of God, kalooban ng Panginoon. Pero paano natin na-identify yung will of God, yung kalooban ng Panginoon na gagawin natin? I believe Paul is struggling also dyan. Kasi nag-meeting naman tayo. Minsan nga ako, may mga meeting kami sa church na pagpunta ko sa meeting, sigurado ko na ito siguro yung tinutumbok ng Panginoon na direksyon ng church. And while nag-meeting kami, one of the elder deacon magsasalita and he will give his idea about one thing, and then marirealize ko na mas maganda yung sinasabi niya kaysa sa sinasabi ko. At pag ina-analyze ko, magdadalawang isip ka, yun ba yung sinasabi ng Panginoon or yung sinasabi ko? And then pag pakikiramdaman mo naman, mariramdaman mo na the Lord is leading yung usapan. O ganun yung minsan, parang elepante yan, yung kwento nga na elepante na kinatapa ng mga bulag, na yung nakakapa ng tagiliran niya, naniniwala na parang banig ang elepante, yung nakakapa sa tinga niya, parang electric fan, parang ganon. Parang nangangapa lang tayo, and parang siguradong tayo sa nakapa natin. But actually, in the big picture, when we work together, when we pray together as a community, the Holy Spirit will give us a more accurate perspective sa mga nangyayari. So marami akong experiences na ganyan na rin. Kaya mula noon, hindi ako nagiging black and white. Kung may revelation sa akin, maybe may ibang anggulo ito, ganon, and I'm prayerfully, pag sinishare ko sa iba, naniniwala ako na baka may nakikita rin silang ibang anggulo, and always prayerfully
na i-guide ng Panginoon yung direction. Kasi dito, makikita natin dito na si Paul, talagang masigasig si Paul sa evangelism. Kagaya ni Brother Wilfred, nag-i-evangelize na pumunta sa libreng kapihan sa OWA. Nag-i-evangelize raw ng kapihan. Police. Accurate ba, Sister Rod? So ayan, si Paul masigasig siya sa evangelism. And he really wants to move forward. Hanggang sa suddenly may redirection ng Panginoon sa kanya in a vision or a vision. A vision, dito tayo sa 5. Nagkaroon siya ng vision na nababago yung course of action niya. May time rin si Paul na sigurado siya na pupunta siya sa Galatia. Pero biglang sinabihan ng Panginoon, pinigilan sila ng Holy Spirit na pumunta doon. No. Dito naman, sa case dito, may course of action siya, pero the Lord gave him a vision. Itong Macedonian call na tinatawag, na nagkaroon siya ng pangitain sa Acts 16:9 na may tumatawag kay Paul na papunta sa Macedonia. And Macedonia is Europe na yan. Europe yung area yan. I don't know what is specifically na country ang Europe sa Europe ngayon itong Macedonia. So, nag-respond si Paul at inago niya yung direksyon ng ministry niya, pumunta siya sa kanluran, nagpakanluran siya. So, hanggang sa natumbok niya doon sa Pilipay, yan nagkaroon ng ministry yan. Kasi, yan yung isang colony ng Macedonia, yung city of Philippi. So, dito nag-ministry si Paul, and iba rin yung diskarte ni Paul dito, kasi sa Philippi, mostly itong city na ito, parang retirement city ng mga sundalo ng Roma. Yun yung kwan. So siyempre makabayan itong mga to, talagang they spent all their life fighting for Rome. And ang Israel, mostly sabi nila anti-Semitism. May concept sila na kasi ang Israel talaga pasaway when it comes sa Roman Empire. Hindi nila masakop yan kasi may sariling mindset ang mga Hudyo. Kagaya ng pangyayari ngayon. Ibang mindset ng mga Hudyo, parang iba silang mag-isip. So hindi sila basta-basta umaayon. Yung sinasabi ni Paul na have the mindset of, parang yun yung kwan nila na eto, hindi tayo pakwan sa mindset ng mundo. May kaugali ang Hudyo na ganon. Dahil sa mga perspective nila based on scripture. So, most likely sa Philippi, dahil ganon na mahirap i-manage ang Hudyo, hindi pinapayagan ang sinagog doon. So, walang sinagog. Lahat ng ministry ni Paul kasi nagsisimula siya sa sinagog. So, ang ginawa niya, naghanap siya ng mga Hudyo na nandun at ang na-meet niya, si Lydia, may debate nga sila rito kasi yung nakita niya sa vision is a guy, lalaki na nagtatawag sa Macedonia, pero ang na-meet niya doon sa ilog, babae. So daming debate ng kanyan, pero it's not a big deal dito. Si Lydia kasi isang Hudyo, I think a friend of Paul, na doon sila nagpe-prayer meeting at nagpe-fellowship sa tabing ilog. So, yan yung kwan. So, dumami yung mga kasama niya na nagba-Bible study, and then they started to do street ministry, street evangelism. So, dito nangyari yung kwan, nalala niyo yung manghuhulang babae na laging sumisigaw. Ito mga lingkod ng Diyos, pakinggan niyo sila. Ganun sinasabi ng mga tapos nairita si Paul, ni-rebuke niya yung spirit of divination sa babae. Wala na, hindi na makahula. Kasi wala na yung spirit, ni-rebuke na. So, alala ba yung kwentuhan natin kanina na rini-rebuke ni...
So, naililink ko dito So parang ganun. At yung master nung babaeng yon pagkakapirahan. So, dinimanda niya sina Paul. And ayan, na bugbog sarado sila. So parang ganun yung pangyayari doon. Kinulong sila doon, binugbog sila. Dito yung dito yung kumanta sila ng gabi, nagkaroon ng lindol, mga ganun. So ayan, naligtas yung jailer. So ayan, na-release rin si Paul dahil nalaman nila kalaunan na hindi lang pala siya Hudyo, Roman citizen rin siya. So kailangan rin nilang maprinsipyo rin ng mga Roman citizen. Pag citizen ka, talagang igagalang ka rin nila. You have your rights. Kasi itong mga Romans, they live by the rules. Republicans itong mga to They live by the rules na kung anong batas, yun yung sinusunod nila. So, hindi sila, against sila sa barbarians So, yun. Dito, nagpatuloy sila sa ministry and ang ministry na nung napalaya siya, doon na tinuloy sa bahay ni Lydia. So, doon na sila nag-house church. So, ayan, bahay ni Lydia lang. Now, sa mga maagang bahagi ng ministry na ito, pwedeng si Luke lagi rin nandun. Kasi may mga palatandaan or may mga mababasa ka sa Book of Acts na tuwing si Paul napapadaan sa Pilipay, mababasa mo sa sulat ni Luke sa Acts na nagkikita sila ni Paul. So, ewan ko, parang naiwan siguro si Luke dito sa city na ito, tumutulong sa ministry. At kapag napapagawi doon si Paul, nagyayaya siguro itong si Luke na, dito muna Paul, kape muna tayo dito sa UWA, libre lang ang kape. Parang ganun, makikita mo na may ugnayan na nalilink sila ulit pag napapadaan si Paul sa Pilipay. So most likely, Luke is assigned na destino siya na isa sa mga teachers or pastors doon sa area. So, yun. Itong Church of Philippi, medyo maganda ang relasyon ni Paul dito. At maganda rin ang relasyon nila sa kanya. They are so concerned kay Paul sa ministry niya. Inaalala nila yung mga pangangailangan niya. And kaya may maganda yung report ng dalawang ito, grupo ng Philippi Church and ni Paul. So, kung magpapatuloy tayo dito sa noong nakulong ulit si Paul, nagpadala kasi itong Church of Philippi ng mga gifts nila, mga supply kay Paul na ipinadala nila sa pamamagitan ni Epaphroditus. So isang siguro to, isang elder nila, isang Christian na ang problema noong pumunta si Epaphroditus para dalhin yung mga gifts. So maganda yan. Ewan ko kung anong mga gifts nila, maraming mga supply siguro gamit ni Paul doon sa kulungan. Nagkasakit itong si Epaphroditus. Nagkasakit ito. Kaya natagalan rin si Epaphroditus doon sa hindi siya makauwi sa Pilipay kasi nagkasakit. Kaya pag uwi na ni Epaphroditus, dala-dala niya itong sulat ni Paul. So parang gano'n, nung gumaling na si Epaphroditus at pauwi na siya sa Pilipay, bit-bit niya itong sulat na ito. So siya yung nag-deliver doon sa kanila, sa church nila. So ayan, inaasahan ni Paul na pagkalaya niya, didiretso siya sa Pilipay. Kasi siyempre, ito lang, hindi ko rin alam kung ito lang ang nakakaalala kay Paul habang nasa kulungan siya.
Kasi kasi halos magkakalapit na taon rin ito 60 to 62 AD rin itong nasulat. Medyo may gusot sa pagitan ni Paul sa kanang Corinthian Church. So parang ito lang Philippian Church talaga ang maganda-ganda ang kwan. So kung may gusot, ang Roman Church naman hindi naman kayo personal na magkakilala kasi hindi si Paul ang nag-establish ng church na 'yon. So sa Corinth may konting gusot. Ephesus medyo malayo ito. And kaya nandun naman na si Timothy. So most likely Pilipay ang gusto ni Paul talaga na uwian. So talagang nasasabik si Paul sa kanila, natutuwa si Paul sa kanila. And sila rin nasasabik kay Paul. So 'yon. Nabanggit ko kanina na ang Pilipay ay isang sentro rin na city ng Rome. Minahan ito. Minahan and then isang pangunahing city sa loob ng Macedonia. Roman colony and ayan, mga citizen ng Rome ang nandun. Dito talagang sinusunod nila ang mga batas, edukasyon ng Rome, mga mapiprinsipyo. Sabi ko nga, mga sundalong retirado ang mga nandito. So talagang yung buhay nila ay mga edukado, mga disiplinado, talagang mga kagalang-galang yung mga nandun na mga tao. So, ayan. Now, kung papatuloy tayo dito. Kailan nasulat ito? Itong sulat na ito, yung nabanggit ko kanina, pasasalamat na sulat kasi ito. Dahil sa pagbibigay nila ng tulong. So, nung gumaling na si Epaphroditus, yun na yung pagkakataon na isinulat ni Paul dito. So, habang nasa kulungan siya dito. So yun yung context nito. A letter of gratitude. Pasasalamat. And nakikita rin natin dito, masusulyapan mo yung emosyon ni Paul. Tigasin si Paul astig sa Korinto. Pero dito makikita mo rin na ibinubukas niya yung soft side niya. Yung mabait na Pablo, makikita mo dito sa sulat na ito. So, pagbabasahin natin itong Book of Philippians, may ang pinakapangunahin na tema nito talaga, joy, yung saya. Kaya kung ikaw ay nalulungkot, ito ang babasahin mong libro kasi it will talk about joy. It is a book na nagtuturo, a manual for us paano maging masaya. So, tingnan natin. Halos lahat dito sunod-sunod sa 4 na chapter nito na tuloy-tuloy. 18 times na nabanggit itong regarding joy and rejoicing dito sa book na ito. So yun talaga ang pinaka-running theme ng episode na ito. So kapag nananalangin tayo, ang attitude natin dinuturo natin, joy is to be our attitude in prayer of thanksgiving. May alam ba kayong nagpapasalamat na galit? Parang oxymoron yun Parang sa taga-Pangasinan ata yung pastora. Yung paggalit palagi kahit masaya. Salamat. Datoy. Lakas dyan. Meron ganyang tao, meron. Ang mong sabihin yun, nagpapasalamat pero galit pa, parang gano'n. Pero parang oxymoron yung attitude, oxymoron yung attitude na gano'n. Pero dito makikita mo na si Paul talaga, buti pa itong mga to, naalala ako, parang gano'n. Parang kayo, hanggang ngayon nakangiti ang aking puso. Maraming salamat sa pagbati sa Father's Day. So, ayan. Sabi ko nga kay Sister Rod, nakakataba ng puso, nakakataba ng bulsa.
And I'm saying thank you na hindi galit. So, ayan. Talagang ayun rin siguro matututunan natin. Ang natural na kaya siguro itinutulak ng Panginoon or ng teaching ng Bible na yung pagkamapagbigay. Kasi pag yung mga nakakatanggap kasi sabi they will worship, they will praise God, they will praise God, they will think of the goodness of God. Ayun, and naturally ang result nun joy. So yung parang ginagawa ninyo ngayon, ang kapatid nating si Melody nasa moment of mourning ngayon, and the church is gathering. Sabi ko nga di ko alam, sabihin ko sa kanya di ko rin alam kung anong, kaya nagpo-post na lang ako ng mga memes, mga emojis na may luha, mga ganun. Kasi yung tatype mo, tinype na ng 10, tinype na ng 20, pare-pareho naman sabihin. Parang ganun You cannot find words na kung magkatabi lang kayo sana, a hug is more meaningful than words. Kasi ngayon, hindi mo makukuha sa words yung mga situation na ganyan. But nag-iisip kayo ng yung pagkakaisa ng church, nag-gather ng paano mo i-express yung pagmamahal. Yun yung pinupush ng that we may spur one another in love. Madaling sabihin ang pagmamahal. Pero paano natin i-express yan? So, marami sa church kasi na-express lang yan sa salita. So parang nasanay ka na rin na laging sinasabing gano'n. Pero there are many ways of expressing love. And ayan, si Paul dito, ang pagka-express ng pagmamahal nila sa kanya, hindi sulat, hindi salita. Hindi nila tinawagan si Paul. They sent Epaphroditus, at si Epaphroditus may dala-dalang mga package. So may balikbayan box si Epaphroditus, and natutuwa si Paul dito. Tingnan natin, i-flash ko tingnan natin yung reaction ni Paul dito. Punta tayo sa Bible. So pinag-aaralan ko ito. Ang kagandahan rin ng Book of Philippians, napaka-short niya. So talagang isang upuan lang talaga mababasa mo ito. So, ayan, tingnan mo ito. I thank God. Saan yung text? Lipat ko dito sa kabila. So, ayan. I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. So yung partnership niya, partnership nila sa kanya kahit nakakulong siya from the first day until now. So sabi ni Paul, I am confident of this. He who began a good work in you. Ano yung good work? Yung ginagawa nilang partnership in the gospel. Kasi si Paul, kino-consider niya yung sarili niya na he was imprisoned because of the gospel. Because the gospel needs to be proclaimed inside the prison. So parang gano'n, and he is confident that he who began the good work of partnership in the gospel, yung tinuturo ni Paul, yung pinag-aralan natin last time na paano mo i-express yung pananampalataya natin, yung pamumuhay natin, yun yung sinasabi niyang good work. He who began a good work in you will carry it into completion hanggang sa araw ng Panginoon. So ito, sabi ko, napaka-emosyonal ni Paul dito. It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. And whether I am in change or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. So ayan. So, sa mga sinasabi ko sa mga kabataan noon,
Itong mga linyahang ito, i-revise mo na lang to eh. Wala parang AI nun eh. Itong mga linyahang to, i-revise mong love letter to eh. So, ayan. Yun yung kasi dito si Paul kino-consider niya na ito sabi ko, ang pagkakakulong niya for the advancement of the gospel. Madaling sabihin 'yan. Pag nasa kukulungan ka na, mumultuhin ka ng mga tama ba? Nandito ba ako dahil sa gospel? Bakit ako nakakulong? Madaling sabihin 'yan paglabas mo ng Bible school. Where he leads me, I will follow. mga panatang-panata ka paglabas mo ng pero pag nandun ka na sa ministry, pag kumaharap ka na sa mga hirap ng buhay, sumaharap ka na ng mga challenges, maglalaro yung isip mo eh. Tapos nandyan pa yung bumubulong na wala naman. So, bubulungan ka ni Satanas eh, mumultuhin ka ng sarili mo sa hanggang sa may isip mo, tama bang pinaggagawa ko sa buhay? Parang gano'n na mangyayari. But eto, si Paul, nakikita niya na yung pagtulong parang it support yung pagkakaroon niya doon. So masasabi, God will supply all your needs according to His riches and glory. Dito rin nanggaling yung verse na yan. So tatalakayin natin mamaya yung mga yan. Balik muna tayo sa outline natin. Okay. Nasaan na? Ayun. PDF. Okay. Ayun. Joy is to be our attitude in prayer of thanksgiving. Siyempre, pag thanksgiving yan, sabi ko, joy talaga yan. So, kung gusto mong pasayahin ang isang tao, paano mo magagawa na ang reaksyon niya ay magpasalamat? Pagbibigay, di ba? Pagbibigay. Sumasaya ka pag giving talaga. And even our gospel, it's still giving, for God so loved the world that He gave. So, yun. Joy springs from faith. And bakit kaya nanggagaling raw or lumalabas ang kaligayahan sa pananampalataya? Kasi pananampalataya, pag naiintindihan mo yung pinaniniwalaan natin, pag naiintindihan mo ang pananampalataya natin, you can be at ease sa lahat ng mga bagay-bagay. Even yung kahit dumadaan ka, si David sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. So yung faith, alam mo yung katangian ng kahit anong dinadaanan mo, pag alam mo yung pinanampalatayahan natin, napapanatag ka dyan eh. Napapanatag ka. Sabi ni David, your rod and staff, they comfort me. So, ayan. Kaya, minsan, pag laging natataranta ang isang Kristiyano, pag may mga pangyayari sa buhay, ang reaksyon natin taranta, hindi natin alam ang ginagawa natin. Minsan, that is a symptom of lack of faith or lack of understanding regarding what we believe. So, sabi ko nga, madaling sabihin. Madaling sabihin, pero sa actual, paano yan? Sa actual kasi, madaling mag-recite ng mga verses eh. Pero pag dumaan ka sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, doon lang lalabas, doon mo marirealize yung mga nire-recite mo lang na verse at talagang nag-sink in sa'yo na verse. Kasi makikita mo yung reaction mo sa kaya sabi ko nga, pag may revival sa buhay, tuwang-tuwa tayo pag may revival. Kasi nag-shoot off yung faith natin eh. Dinadala ka ng tuwa or the faith of God. Dinadala ka pataas. Kaya hindi ako natutuwa sa revival sa buhay eh. Bakit di ako natutuwa? Kasi parang hindi mo faith yan eh. Faith ng God yan eh.
Pero kapag nagplato na yan, kapag ang faith natin nawawala na yung revival, yung effect ng revival. Parang kung alak sana. Ewan ko kung nakaka-relate lahat sa alak. Nawawala na yung tama ng alak. Amen. ang nangyayari na wala nang epekto. So yung revival, pag nagplaplato ka na, doon mo marirealize kung nasaan ka sa pananampalataya. At ang observation ko sa aking buhay, pag nagkaroon ako ng revival at nagplato ulit yung pananampalataya, yung plato ko ngayon at plato ko nung nakaraan, mas mataas. So nare-realize ko na, ito yung inangat ng pananampalataya ko. So maganda yung mga revival, pero sometimes nag-shoot off. So, tuwa ka, lagi kang on fire, pero pag nagplato yan, makikita mo na mas mature ka kaysa sa nakaraang revival. So, magplaplato yan. And then, you cry for the Lord na, Lord, yung sabi, He who began a good work, dalhin mo na naman ako, dadalhin ka na naman ng Panginoon sa bagong revival. Kasi magkakaroon ka ng discontentment sa bagong sitwasyon. Kasi lagi na lang ganito, Lord, I need you in my life. I need more of you. Naghahanap ka ng bagong shot. Bagong fix. parang ganon. And yun sabi nga nila, ito, pag ginagamit ko to na language, pag ang kaharap ko mga dating barkada ko. Pag-alak, droga, mga ganyan. Ang pinagkaiba kasi sa Panginoon, pag yung mga bisyo natin, sinisira tayo Pero yung mga bagay-bagay ng Diyos, pag dinala ka sa inaayos ka niya Yun yung pinagkaiba. So minsan, hindi tinuturo ko na the presence of God is like a drugs. Hinahanap-hanap natin yan. Yun lang, ang pagkalulong sa presensya ng Panginoon, it builds us. It makes us better. It brings us closer to peace. Pero yung iba na akala natin nagpapasaya sa atin, it destroys us. It brings us to more depression. Parang ganon. So, ayan, di ba sabi ni Paul na, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kung i-analyze mo yon, ginamit niya illustration na parang alak rin yung presence of God. Parang alak rin yung Holy Spirit, new wine. Parang ganon. Do not get drunk with wine, but dito ka malasing. Parang ganon, sa presensya ng Panginoon. So, but be filled with the Holy Spirit. Kasi it fixes you, it develops you. And so yun. Pag may dinadaanan ka, pag nakikita mo ang pattern ng Panginoon, yung faith ko hindi ako inaabandon ng Panginoon. Sasaluin ako ng Panginoon dito. Hindi niya ako pababayaan. So kaya kahit hirap na hirap ka sa pinagdadaanan mo, may joy sa iyo kasi mayroon yung hope na dinandyan ng Panginoon. Hindi ako pababayaan. So yun yung dito na joy springs from it. Si Paul nasa kulungan na. So buti si Brother Will, sinisita lang ng pulis, hindi kinukulong. Mag-evangelist daw siya doon, pastor, pag nakulong. Sitahin ng pulis. So yan. Joy comes, pangatlo, joy comes when we focus on the outcome of our faith, not on the process of suffering. Maraming Kristiyano kasi na pag may dinadaanan tayong suffering, nakukuha yung attention natin sa suffering. That's why nalulungkot tayo. Kasi suffering part na ng buhay natin yan. There are trials and tribulations, sabi ni Jesus Christ. Pero, yung preach ko sa church nung, I think, anong Sunday yun, etong trials and tribulation, hindi mawawala yan. Kasi part ng mundong ito yan. Kinumpa ang mundong ito Pero ang Panginoon, ang ginagawa niya, pinapakinabangan niya yan
ang mga wala sa kanya, pag dumadaan sa process of suffering, nasisira. Nabubroke ang buhay. Pero ang Panginoon, sa mga Kristiyano na dadaan sa process, normal sa mundo yan, dadaan sa mga suffering, pakikinabangan ng Panginoon yung suffering, na ang mangyayari sa mga dadaan sa suffering ay mapipino. They will be processed. Madadalisay sila, marirealize nila na bakit ganito ako mag-react? Iba ang anak ng Diyos. Makikita mo na pakikinabangan ng Panginoon yung suffering. It makes you better. It makes you better na ma-expose yung mga, ay ganito pala ako. Alam mo, ang bait-bait. Tapos nung dumaan sa suffering, biglang monster na. Parang nagiging incredible. Hindi mo rin kilala yung sarili mo. Bakit ako naging incredible Hulk doon? Hindi mo alam yun. But ginamit ng Panginoon yung suffering that you may realize na may monster na nagtatago sa loob mo. And you need to cry to the Lord to address that issue sa iyo. And the Holy Spirit, tinatatrabaho tayo dyan. So kahit dumadaan tayo sa suffering, pag naiintindihan mo yung ginagawa ng Panginoon na proseso yan, ginaiintindihan mo na there is always a good thing that comes up pag sa bawat kilos ng Panginoon. Joy springs from that. So, ano kayang inaayos ng Panginoon? Last week, we were in Baguio for the worship summit. And ang daming nangyayari sa akin doon na hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang ganun. So, alam kong may tinatrabaho ang Panginoon sa akin, pero it's so deep. It's in the spirit. Yung first night we were praying, I went to the altar, and then the speaker laid his hands upon me, pinagpray ako. Hindi ko alam na humahagulgul ako. Parang there is a deep cry within sa akin. Parang mula sa kaloob-looban ko na ano yun. Even yung utak ko anong nangyayari sa akin? But in my spirit from deep within, parang may ginagawa ang Panginoon. Ano yun nung nangyayari sa akin, Lord? So parang gano'n. It's been days na gano'n yung nangyayari sa akin. And kaya sabi ko, maraming nangyari sa akin doon na hindi pinaprocess ko pa lang kung ano yung mga yon. But maybe it's a spiritual surgery na ginagawa ng Panginoon. Di ko man alam. But I can be joyful because all things work together for good para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, it's for my good. And yun. So, yeah. Joy comes when we focus on the outcome of our faith, not on the process of suffering. So, yan. So, pag may dinadaanan tayo, focus on the outcome of the suffering, not on the process of suffering. So, just like Joseph, so, ang dami niyang suffering. But the Lord is making a governor, a prince of Egypt out of him. So, yun. Ano pa? Pangapat, joy comes from seeing lasting fruit in your life and ministry. Yung nangyayari kasi kay Paul dito, sa nangyayari sa Philippi, mga Christian sa Philippians, nakikita niya yung bunga ng kwan, yung mga itinuturo niya na kwan, mga ibinabanat niya sa Corinto na ganito kayo dapat sana, ini-strike niya ini-strike na niya sila ng isang buong chapter tungkol sa pagmamahal. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa church na ito. Parang ganun sana yung Church of Corinth Nilecturean ko na kayo ng pag-ibig, parang ganun sana. So, pero dito sa Church of Philippi, nakikita niya yung bunga sa buhay nila. And kahit yung suffering na nangyayari sa kanya, yung lasting fruit in your life and ministry. So sa atin, sa mga reflection natin, nakikita ba natin yung lasting, pansin ko, in my life? Minsan we may say, parang unfair, but I think that is the nature already ng isang pastor. Kasi sabi sa Ephesians, he took captives of some and he made them apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. So parang, bakit si Paul lagi niyang tinatawag na slave yung sarili niya? Slave of Christ, slave of Christ.
Parang na-realize ko na parang ganun ata ang pastor ay slave ng Panginoon. Wala kang control sa mangyayari sa'yo. Wala kang control sa... Kasi may mga observation ako na nagque-question ako minsan, bakit ako dumadaan sa ganito? Bakit may mga pangyayari na ganito na dinadaanan ko? Nakakarma ba ako, Lord? Or may karapat dapat ba sa karma na ganito, Lord? May nagawa ba ako na ganito ang resulta nun? So, yun yung tatanong ko minsan. And ang na-realize ko, parang dinadaan ka ng Panginoon sa isang sitwasyon. Pero, it's not for you. It's not for you or it's not about you. Parang nakita ng Panginoon na the church or someone in the church or the church in general, dadaan sa mga bagay-bagay na yun. At ang Panginoon, pinauna ka ng pinadaan. Parang gano'n na pagdadaan na yung church, napansin ko na pag may mga sitwasyon na dinadaanan ng church, parang I understand the situation and I can make sermons for that. So, kasi dumaan ako in advance. So, parang na-realize ko na lahat ata nang nangyayari sa buhay ng isang pastor, wala ka ng control sa buhay mo dahil yung buhay mo mismo, slave ka ng Panginoon and yung buhay mo or pamumuhay mo is alang-alang sa church. So, parang ganun. And Paul talk about that also. Na kung ako papipiliin, sabi ni Paul, mauna na ako dun Maganda dun Masaya dun. Komportable dun. Pero alang sa inyo, sabi ni Paul, mas pipiliin ko rito so I can serve you. So yun yung sinasabi ni Paul. Minsan natatakot na kayong magpastor. But anyway, the joy that comes from seeing lasting fruit. Pag in-observe ko yung church dito, nung bago ako may lagay na pastor dyan, hindi ko alam ang gagawin ko Paano maging pastor, Lord? Parang ganun Anong gagawin ko, Lord? Ang dami yun yung nung nag-aaral kami ng seminary, ang dami mong theory, ang dami mong sketch pa na ginagawa-gawa. Pero pag nasa actual ka na, hindi mo rin lang magagamit yung mga yon. Kasi you will seek the Holy Spirit and ask Him anong gagawin. Parang one day at a time ang buhay Anong leading mo, Lord? Parang pagkasabi rin kay Abraham na pumunta ka sa lugar na basta sabihin ko na lang. Parang gano'n ang Panginoon But if I look back, kung ano nang nangyari sa ministry, ano nang improvement ng ministry. Pag lumilingon ako, natutuwa ako and even the maturity that came in my life. Pag i-compare ko yung ako ngayon tapos ako nung 2019 or that's 2020, parang napakatotoy nung parang yung mga prinsipyo ko doon ibang-iba So parang mag-spring forth, makikita mo yung pattern na yun and ngayon pa lang ito. And the Lord is still processing you for better and better. And the ministry gumaganda naman. Minsan maraming beses na parang pananaw ko sa ministry, parang out of control ako, Lord. Parang ang dami kong preach na ito, parang walang nangyayari, Lord. Pero, pag tinitingnan mo, hindi kasi yung gusto mo, may ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon sa church na hindi sa gusto mo. Hindi sa gusto mo. Parang hinuhubog niya na marirealize mo na mas maganda pala yung ginagawa ng Panginoon kaysa sa gusto mo lang. Kaya na-realize ko na in pastoring a church, actually, you are not the pastor. The pastor is the Holy Spirit. The pastor is yung Holy Spirit ang gumagabay, nagdidirect sa church. Kaya it's very important that the pastor is aligned with the Holy Spirit. Kaya sinasabi ko, in the church, I'm just a spokesperson of the real pastor of this church. So yun lang, you make sure na you sit down and anong gusto mong bahagi ko, Lord, anong message mo sa kanila, anong nangyayari sa kanila. So, babad ka sa Holy Spirit para you can deliver what is in the heart of the Holy Spirit. So, yun yung and
And mula noon, I realized that reality of ministry, hindi na ako nabuburden masyado sa ministry. So sabi ko lang sa Panginoon, linaw-linawin mo Lord para malinaw-linaw rin ang pagka-deliver ko. So, ayun, pag nakikita mo yung fruit na nangyayari sa ministry and sa buhay mo, joy comes, it naturally comes. So, lumingon ka lang. Malayo na ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, and that should spring forth joy sa atin. So, tinuturo niya rin dito na joy comes from serving others. So, ayan, natural naman yan. Natural naman yan na, lalo na pag may naririnig kang, thank you, buti na lang, kuya, buti na lang ate, nandito ka. Yung sinabi mo noon na ganito, it made a turnaround in my life na kahit ikaw, hindi mo na maalala kung ano yung sinabi mo. So, may nagme-message sa akin eh. Maraming salamat kuya, yung mga advice mo, nag-turn around ang buhay ko. Ano bang in-advise ko sa'yo? hindi mo na maalala. So parang gano'n na you are just serving, you are just following the leading of the Holy Spirit. Kaya naniniwala ko yung sabi ng na He will put the words in your mouth. Di mo na maalala, hindi mo words yun eh, words niya. But on that time, He led you to speak those words. And those words that comes from His heart, it will not go back to Him void. So, yun. Kaya pag nasa ministry tayo, nagsasalita tayo, be always sure that you are in the Spirit when you speak. You are in line with the Holy Spirit, the thought of the Holy Spirit. So, yun. Because we cannot change lives. The words of God that comes out of our mouth. So, those are the ones that will change life. So, ayan. Pag nagsaserve tayo, anumang service yan, nakakapagdala ng joy. Ano pa? Pag we know who we are in Christ, pag naiintindihan natin who we are in Christ, punong-puno ka ng joy. So yun. Pag ma-realize mo lang kung nandun ka kay Kristo, hindi mo na naising kumalas kay Kristo. Kasi napakaswerte mo, nandun ka na, ba't ka pakakalas? So parang ganun. So, ang swerte-swerte mo na. It's a privilege na to be there. So, ayan. Kaya sinasabi ni Paul, doon sa kwan sus, napakaswerte namin. Napakaswerte namin sinasabi ni Paul. Kaya sa amin, nothing can separate us from the love of Christ. Kahit hunger, hindi. Wala ito kumpara sa pagmamahal ng Panginoon. Nasishipwreck sila, nakukulong sila, natutorture sila. Wala ito. Nothing can separate us. So, walang makakapaglaglag sa amin. So, talagang niyakap na nila si Kristo. Okay? So, 7, dami. Puro joy. So, maganda-gandang sermon ito. Series ninyo. Joy comes from a positive confession and a positive thought life. So, ayan. So, maganda kasi na that's why the scripture tells us to meditate on the words of God. Maraming nagko-confess ng mga verses para i-brainwash lang yung sarili nila. Pero it's not just the pagbigkas ng mga verses, pag-memorize ng mga verses. You meditate on it hanggang sa maging core values ng iyong buhay, yung mga salita ng Panginoon. So, kami meditate mo ng salita ng Panginoon, that will bring out national positive confession. So, ayan, kaya ang binabanat ng salita ng Panginoon, gustong mangyari ng Panginoon kay Joshua, meditate on it. Kasi maraming Hudyo nag-memorize niyan. Maraming Hudyo kayang i-memorize yan. But you meditate on it na parang yung illustration nila, yung kambing na or baka na ninunguya, talagang nakukuha mo yung extract ng thought, ng point ng Panginoon. So it's not just a verse, but you got the point of the Lord at napapasok sa subconscious mind mo hanggang sa naging principles mo na sa buhay, and ayan, you will be unshakable.
you will be always joyful kahit anong pangyayari sa buhay. Okay? Joy comes when others show care and concern for you. So, napakaganda nito. Kaya napakahalaga yung pagpapakita ng kapatiran sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, sa loob ng pamilya. Maganda ito. Ipag-pray natin na yung care and concern, yun yung bunga ng espiritu na love, yung bunga ng espiritu na pagmamahal natin sa kapwa. Kasi minsan, napepeke yan sa loob ng simbahan. Pwedeng maging pariseo tayo. Dahil ang sarap ng ngiti. Pero pag nakatalikod, iba pala. So, kunwari concern, parang ganon. But ipag-pray natin na yung ganon, talagang maging likas sa atin ito. Kasi this is not our character. Ang nature ng tao, makasarili. Ang nature ng tao, iniisip mo lang yung sarili mo. So, ipag-pray natin na lalabas sa atin yung character ng Panginoon na iniisip iba. So, ayan. Kasi pag ganun, nagiging ganun tayo, nakakapag-ignite tayo ng joy sa ibang tao. So, ayan. So, pag-pray natin na we cannot help mo, papractice mo naman. Pero sabi ko nga, minsan, di ba sa school natin noon, pag nakita mong parating yung teacher, nagmamadali kayo, nag-uunahan kayong mag-agawan sa bag niya para buhatin. So, pero pag sa bahay, ilang beses sinabihan ng nanay, hindi tutulong. Pwedeng maging ganyan sa church. Always push na, hindi, we bring our Christianity in our homes. Doon natin ilabas. Doon natin i-apply. Natural na lang na overflow yung sa church. Kasi kung ipupush natin sa church, magplastikan tayo sa church. So, kaya pinupush kong application sa bahay, sa trabaho, doon natin ilabas ang Kristyanismo natin. Okay? Bawat chapter, bawat chapter ng Philippians, meron itong mga gustong-gusto nating memory verse, mga classics, sabi niya, yung mga talagang tumatatak sa isipan. Ilang beses niyong narinig ng mga sermon, ilang beses ninyo or lagi ninyong binibigkas ng mga verses. So sa chapter 1, ito yung una, Philippians 1:6. I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. And we have a song also about dito. He who has done good work in you will be able to complete it. So, tingnan natin sa YouTube yung kantang yon. Laging kinakanta ng president namin sa Philippine Bible Society noon. So, ayan. He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So laging nababanggit yung verse na yan. Sa chapter 2 naman, yung pagiging example ni Christ, Philippians 2:5-11. Ang haba nito. But we will read itong line na ito. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. The mindset. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, and of those in heaven and of those in earth and of those under earth. Sino kaya itong mga nasa under earth? Napapa ako na may nilalang ba sa kwan? May unsisit ba? May underworld ba? So, ayan, under earth. And that
every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So we always quote this when we talk about the character of Christ. When we highlight humility in our sermons, eto lagi kino-quote ito. Kasi kung yung bossing nga natin kung yung Lord natin nagpakumbaba, tayo pa kaya nagyayabang-yabangan. So parang ganit si Jesus Christ, ini-recite niya tong text na ito sa 1 kilos. Nagbabangayan yung mga alagad niya. Yung ginawa ni Jesus, hindi niya ni-recite tong verse na to Kumuha ng tolya. Tapos nagbalabal siya, tapos hinugasan yung paa nila. So that is the action speaks louder than word. But the same point. So pataasan sila, pababaan naman si Jesus Christ. So yun yung principle na tinuturo ng dito. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung gusto mong umangat, magpakababa ka. So yun yung principle ng kingdom niya. So ayan. So ito pinepeke nila minsan to So sa mundo ginagaya rin ito. Kaya pag nasa mundo ka, pag nasa trabaho ka na at pinapractice mo to sa buhay mo, paglilingkod, pagpapakababa, sinasabi ng mundo, pasipsip yan. Bakit? Sa mundo kasi, pag ginagawa nila ito, nagpapasipsip, pumapapel. Pero sa Kristiyano, no, this is normal sa atin. This is the pattern of our Lord. This is natural sa atin. So, kaya minsan, na-accuse tayo sa trabaho. Narinig nyo na ba yan? Pabibo yan. Parang ganon. So, but sa atin, it's normal. It's normal because yun yung sinusundan natin sa Lord natin. So, very good example ito na very quoted. Always quoted itong verse na ito. So, chapter 3, ito naman, the ultimate goal of the believer. Yung sabi ni Paul na, hindi isa nakamit ko na to. Not that I already attain it or I'm already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me. I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, things which are behind and reaching forward for those which are ahead. Ilang beses nyo narinig tong sermon na to. So and the ultimate goal of the believer, ang Panginoon mismo. So we strive forward to reach toward Christ. So yun yung tinutukoy niya rito. Philippians 3:12-16. Every chapter. And sa last chapter, ito, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ito ang isipin natin. Yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na kagalang-galang, maayos, mga bagay na walang kapintasan. So yun yung sinasabi ni Paul. Positive thinking. Doon mo siguro may i-quote ito. Yun yung sinasabi ng mundo na positive thinking lang, positive vibes. Yun siguro kung gamitin natin ang modern word sa ginamit ni Paul dito. So yun yung mga bagay na maganda ang isipin natin. Philippians 4:13. And I can do all things through Christ who strengthens me, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ilang beses na kinukote natin to. Favorite verse nyo siguro to. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, po-point out ako rito. Iniisip ko to na i-sermon. Kasi ang ganda ng context nito. Tingnan natin. Philippians 4:13. Punta tayo doon. And shortcut na lang natin yung iba, nasa notes naman ito. But punta tayo sa Philippians 4:13. May highlight lang ako rito. Niisip kong gawan ng sermon to 13. Philippians 4:13. I can do all this.
I can do all things, all this, through Him who gives me strength. Kinat natin ito eh. Ano yung sinasabi niya? Pag umangat ka ng verse, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content. Whatever the circumstances, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Yung sinasabi niya rito, may pera o wala, kaya to. Ano mang sitwasyon ang kinaroroonan ko, o ano mang pangyayari sa buhay ko, kakayanin ko because bibigyan niya ako ng kalakasan. So, pag may negative na nangyayari sa buhay mo, ito yung verse. Kaya mo yan. I can do all this through Him who gives me strength. He gives me strength. So, minsan, ginagamit natin ito pag mag-e-exam tayo. But this is being content. Contentment sa buhay. Kaya mong mamuhay ng ganyang sitwasyon. Kaya mong mag-adjust yan. Kaya mong lulusot ka dyan. Parang ganun yung tinutukoy niyang context nito. So, minsan, ginagawa natin ito na parang motivational verse para umusad sa buhay. But if you read the context, sinasabi niya, kahit anong sitwasyon, kaya pag minemeditate ko, ano man ang sitwasyon, yan yung nababagay sa iyo ngayon. Kaya mong mamuhay yan. You can do that. He will give you strength to survive it. Pag nasa kulungan ka ngayon, kakayanin mo yan. Pag wala kang pera ngayon, kakayanin mo yan. Pag naubusan ka ng kape, hindi ko alam kung kakayanin mo yan. Wala, fake life. But yan yung ang ganda ng dito na He will, whatever situation in life na dadaanan natin, God will give you strength. You can overcome. Yun yung kaganda na you will always be in dominion over life. Yun yung sinasabi nito, yung have dominion, yung sabi ng Panginoon sa Genesis. You are always in control in life because God will give you the ability. God will give you the capability, the strength. Okay? So, dito rin, ipinapakita sa Ephesians sa 4 na perspective kung sino si Christ. Okay? Una, Christ is the believer's life. For me to live is Christ and to die is gain. Siya ang buhay natin. Hindi yung jowa mo. You are my life. Yung mga pambihirang linyahang yan. For me to live is Christ. Yan. Christ is the believer's mind. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Christ, isipin mo kung paano siya mag-isip, yun sana ang mindset natin. Yun yung sinasabi niya. So let our mind be renewed. So, yan. Christ is the believer's goal, that I may know Him and the power of resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Christ is the believer's goal, that we may be conformed to His pattern. So, kung ikumpara mo yung sarili mo kay Kristo, gaano kalayo? Always timbangin sana natin lagi yon, so we will strive towards Him. So, ayan, malayo talaga. Parang, but at least, iniisip mo yon. And we cry to the Holy Spirit, tulungan mo ako dito, Lord. I cannot be like Him. But you can make me like Him. You can transform me to be like Him. So, ayan. He is the goal. He is the pattern. Siya yung sukatan. Siya yung standard. And pangapat, Christ is the believer's strength. Ayun yung verse na sinasabi natin. Makakaya mo yan dahil nasa iyo si Kristo. So, yun yung mindset sana ng mga Kristiyano tayo. Kakayanin natin yan. Kasi nandyan si Kristo sa atin. So,
So yan, yung mga kwento na hindi ko na kaya to. Tapos, hindi ko kakayanin kung mawala ka. Yung, kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Pambihira. Galing ah. But, sa ating mga Kristiyano, yun yung kanta natin. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking Panginoon. Yun. So, Uy, kasi siya yung ating strength. Lusot ba? Wala. Hugot sa Sister Rodelindita. Tapos, Lusot? bit much. So, yan. In-emphasize niya rin dito na yung citizenship, sabi dito, only let your conduct to be worthy of the gospel of Christ. The gospel of Christ, yun yung paraan paano tayo nagkaroon ng citizenship sa kingdom niya. We believe, we accepted. Eh kaya sinasabi ni Paul, let your conduct be worthy of your gospel, of the gospel of Christ. So, si Paul, mas pinapahalagahan niya yung pagka-Kristiyano niya kaysa sa Roman citizenship niya. Kahit ikulong siya, itapon siya sa kulungan, but he has this higher citizenship na pinapangalagaan niya. So, kasi minsan, for example, sa atin, nagkakumahog tayong magkaroon ng US citizenship, Canadian citizenship, basta Western citizenship, nagkukumahog tayo eh. Minsan nga eh, dinideny pa yung pagka-Kristiyano or tinatalikuran ng mga prinsipyong Kristiyano para lang magkaroon ng marami akong may mga pastor pa nga na nakakalungkot. Napunta nag-seminar doon. Tapos hindi na bumalik. Nagtago na ng nagtago. Yung iba pa, para maging maligal, may asawa dito, nakipag-asawa doon. Makuha mo lang yung citizenship doon. Inilaglag mo na yung citizenship mo. So, parang ganun. The principle na sinasabi ni Paul dito, kahit makulong siya. So, let your conduct be worthy of the gospel of Christ. That is our access to citizenship, and pahalagahan natin yung call natin sa Panginoon. We are not to look to Rome for blessing of citizenship, but to God. Philippians 3:20. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, and actually, may citizenship na tayo. Nandito yung Holy Spirit sa atin na guarantee ng ating citizenship. Inihintay na lang natin yung flight natin. May visa na tayo yung Holy Spirit. Yung lipad na lang. And how do we fly to that? Rapture? That would be good. Maganda yon. Pero yung mga apostles natin, ang invitation ng Panginoon sa kanila to go to the kingdom, yung iba nila Gary, kalahati, si Peter, pinako ng pabaliktad, yung iba, daming torture, pinakain sa leon. Yun yung entrance nila towards the kingdom. So sa atin, we always wish na the fight between Iran and Israel. Minsan kumakampi tayo lagi sa Israel. Pero take note, alam nyo ba na sa Iran, siya yung may survey ngayon na the fastest growing Christianism, underground church. Iran ang fastest growing Christianism. So, ang mga leaders dito, mga babae. Sila yung mga underground leaders ng church sa Iran, mga babae. And they die daily. Hindi ko nga alam kung minsan gusto mong matalo yung Iran kasi pinapatay naman ng mga in authority yung mga Kristiyano. Hindi mo rin alam kung gusto mo ring manalo ang Iran. so sa atin hindi lang basta Israel kasi tinitingnan ko. Sa giyera, biktima lagi. May natatamaang innocent dito sa kabila, may natatamaang innocent sa kabila. And whether Israel or Iran, we have brothers in there. We have fellow Christians in there.
So we pray for the peace. Pero ewan ko kung magkaka-peace pa. Ang prayer na lang natin, Maranatha. Come, Prince of Peace. Fix this world. Too broken. So, hindi ko alam kung paano tayo pupunta dito sa Panginoon natin. I hope rapture, sabay-sabay na lang. Isang flight. So, ayan. Distinct features, yung special relationship ni Paul. Makikita mo rito na si Paul, ibinubukas niya yung pusong mamon niya. Yung puso niyang hindi takot magsabi ng affection niya, pagmamahal niya. So, ganon. Ganon ang mga lalaki minsan, di ba? Astig na astig kung pero pag sa bumihag sa kanyang puso, nagiging makata. Okay. So, tapos, nilalaro lang ang puso. Ayan. But dito kay Paul, makikita mo yung deep affection niya for this Philippi church. So, makikita mo yung tono na for God is my witness, how greatly I long for you. In other words, miss ko na kayo. So, parang all the affection of the Lord Jesus Christ. So parang ganon. Napaka makata ni Paul dito. This church is more generous to Paul to support him financially. Parang normal lang yung pag-support Pero actually, ang kakaiba sa Philippian church, kumpara sa lahat ng church sa Asia Minor, sila ang pinakapulubi. Sila ang pinakapulubi na church. Yun yung pag-aaral ng mga scholar. Pero itong maliit na church, kasi nagsisimba lang sila sa bahay ni ano pangalan ng babaeng yun? Si Lydia. Tama ba? Lydia. Doon lang sila nagsisimba, hindi established na kagaya ng ibang church. Doon lang sila nagkikita. Sina Lydia nga, nagpe-prayer meeting sila doon sa tabing ilog. So this is a poor church. Yet, in spite of their poverty, sila ang sumusuport kay Paul. Sabi nga ni Pastor Benny, pag giving raw ang pinag-uusapan, hindi tinitingnan ng Panginoon kung magkanong ibinigay mo. Ang tinitingnan raw ng Panginoon kung magkanong natira. Kasi may nagbigay ng 1,000,000. Pero yung 1,000,000 pala, sentimo lang sa kanya yon, bilyon ang pera niya. Pero may nagbigay, kayong matanda doon sa kwento kay Jesus Christ na nagbigay siya ng 1 sentimo. Sentimo ba yun? Yung nilagay niya doon. Pero sabi ni Jesus Christ, nakita niyo itong matandang to, itong may pinakamalaking ibinigay. Kasi hindi yung ibinigay niya ang tiningnan ng Panginoong Yesus, kundi yung natira. Wala nang natira, binigay na niya yung last penny niya So kaya makapagbagbag damdamin rin kay Paul ito na in spite of their nagpadala pa sila, nag-package pa sila. So, yan yung minsan masakit sa inyong OFW, sa lahat ng naiipon ninyo, nag-package kayo, tapos ang response, datoy. Di nila nakikita yung effort. Di nila nakita yung effort. Bakit? Kasi tingnan mo yung effort. Tingnan mo yung effort. So yung effort nila ang tinitingnan ni Paul. So ganun rin sa atin. Maraming nagbibigay ng malalaki. Pero tingnan mo yung effort. Yung puso, tingnan mo. So yan. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but only you. Ewan ko nung nabasa ni pambihira. Nung nabasa ng iba to. Paano pag nabasa ni Corinto to? Pambihira to galit na galit sa amin. Tapos ito,
Pero sinasabi ni Paul yung totoo. Wala, kayo lang yung nagmamahal sa akin, sabi ni Paul dito. So, but anyway, yun yung heart ni Paul dito. Paul seems to be more personal. Napaka-personal niya rito. Sabi ng mga scholar, direkta, I, me, my. So parang talagang hindi siya nagtuturo, kundi nagbubuhos lang siya ng puso dito. And then, pangapat, Paul had a special relationship with the leader of this church, referring to him as true yoke fellow or companion. So, yan, Philippians 4:3. Makikita ninyo na iba yung pagtawag niya sa ministro nila dito. So, parang ganun rin. Tropa. Trupa. Ayun, hindi lang tropa. Trupa daw. So, yun. Paul shares his inner motivations with his church. So, ibinukas rin ni Paul sa kanila yung philosophy niya in ministry. How does he treat ministry? So, ito, yung prinsipyo ni Paul sa ministry. Sa akin, ang mamuhay ay kay Kristo. Habang buhay ako, bubuhos ko ang buhay ko kay Kristo. Pag mamamatay ako, din na yun sa akin. So parang yun yung bonus na yun. So parang mas yung mag-aalay yung prinsipyo na mas mabuti yung pumunta na siya doon kaysa manatili. Kamatayan sa kanya, bonus pa Pero yung sinasabi ni Paul dito, sa akin, ang buhay ko ibubuhos ko lahat kay Kristo. So, ito yung mga term niya na that I may know Him. Si Paul na to Pero yung desire niya that I may know Him in the power of His resurrection. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, makikita natin na yung sigasig ni Paul sa ministry. Okay? Ito, yung comment na lang niya kay Timothy na partner niya and kay Epaphroditus na si Epaphroditus yung naghatid ng regalo. Ninervyos sila kasi nagkasakit habang hinatid yung regalo or yung support. Matagal-tagal bago nakauwi. So, yan. But that is the book of Philippians and it teach us na si Paul wala siya sa magandang sitwasyon nung sinusulat niya rito. In spite of being in prison, in spite of the lahat sa nangyayari sa buhay niya. But makikita natin na he always talk about joy and rejoicing. So, yan, may we have that deep understanding and as a fruit of the Spirit, love yung una. And then the next is joy. So, may we have this fruit. Kasi sa atin, pag paubos na ang budget, nawawala yung joy. Pag paubos na ang kape, pag paubos na, nawawala yung joy. So, pero kay Paul, ibang tinanggap ng joy ni Paul. Kay Christ. And yun yung pinaghuhugutan niya ng joy. We pray na maintindihan natin itong buhay na ito. May the Lord fill our heart with joy and overflowing tayo with joy na pag-pray natin ito na hindi lang natin binabasa but mangyayari paunti-unti sa ating buhay. So, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, sabi ni Paul. That is our lesson for tonight. And may mga testimonies ba kayo regarding sa pagiging joyful? May mga kilala ba kayong tao na in spite of ng mga pinagdadaanan, alam nyo yung joy nila, nandun pa rin. Praise the Lord. Mabuti ang Panginoon. Ganun pa rin yung vibe nila sa buhay. So, think about those umiiyak na sana sila thank you Lord, we trust you Lord, napakabuti mo Lord. Ganun pa rin yung confessions nila. So we pray na maging ganun rin sana tayo. Pero so that's it for now. We pray na bilang love
Makikita natin yung love na when he was dealing with Corinthians, parang a church na hindi ka ibig-ibig, but he talks about love. He talks about love sa kanila. So, parang ito naman ay church na sa kahirapan ng church na ito, but he talks about joy. So yun yung pan natin. Tingnan natin yung ibang mga sinulat niya. Napakakulay ng mga so yan, that's our lesson for tonight. May comment, testimony, or wala? Special number. Yung friend. Special number. Okay. So, praise the Lord. Sige. We pray and we close this class natin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa napag-aralan namin ngayon. Maraming salamat, Lord, na sa puso namin, Lord, ipaparanas mo nanggagaling sa loob-looban, Lord, nanggagaling sa Spirit mo mismo, Lord, nararanasan namin ang joy of the Spirit. We pray, Lord, that palaguin mo pa ang fruit of the Spirit na ito, Lord, sa amin. Bigyan mo kami ng malalim na pagkaunawa and gawin mo kaming masayahin sa buhay, Lord. Hindi dahil sa mga bagay-bagay na nasa amin or mapapasa amin, kundi dahil, Lord, sa nanggagaling sa Spirit mo, Lord, na joy. Amin, Lord, sana kaming hahanapin pa sa inyo, Lord. Buhay, i-supply all our needs, yung pagmamahal mo, Lord, you gave everything for us, and you will never leave us nor forsake us. Security, nandun na rin, Lord. Companionship, nandun lahat, Lord. Maraming salamat. Yung mga pangako mo, Lord, ay laging totoo, and give us, Lord, a deep understanding of this. At mag-i-speak forth lagi sa amin itong joy of the Spirit, O God. Bless mo ang bawat isa sa amin, ng aming kapatid, Lord, sa Hong Kong at sa ibang bahagi pa, Lord, na kinaroroonan ng mga classmate namin. And I pray, Lord, sa kapatid naming si Melody also, Lord, Sister Melody, I pray, Lord, for the comfort of the Holy Spirit sa kanya at sa pamilya niya, O Lord. We pray for her, O God. Ikaw, Lord, ang magbigay ng peace sa kanyang puso, O God. We thank you for the Holy Spirit, our comforter. So, ikaw, Lord, ang sumama sa kanya at, Lord, bigyan mo, Lord, ng assurance, Lord, that one day they will meet with the husband again, O Lord. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Kahit sa aming pamamahinga, patuloy kang mangusap sa amin, sa aming espiritu, ibalik mo ang aming kalakasan. Maraming salamat. Itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Good night. Bless. Bye. Good night. Good night. Good night, everyone. The lesson today. Joy. Para mag-praise and worship pa si Sis Rod. When?